Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may isang bagay na tahimik na inilabas ng gobyerno ngayong Marso at marami sa atin ang hindi pa nakakalam. Hindi ito malayo. Hindi ito mahirap intindihin, pero kung hindi kayo makakaalam nito sa tamang oras, maaaring mapalampas ninyo ang pera na sa inyo talaga. Isipin ninyo ito. Nagtatrabaho kayo ng maraming taon, nagbabayad ng SSS, nagbabayad ng GSIS, iniingatan ang bawat sentimo para sa inyong pagtanda. Tapos ngayon, may 9,500 na naghihintay at ang tanong lang ay, alam ba ninyo kung paano ito makuha? Narinig ko na ang kwento ng maraming lolo at lola na pumunta sa SSS office, naghintay ng 3 oras, tapos sinabihan na mali ang inyong dokumento o kaya hindi pa kayo kwalipikado. Nakakainis, di ba? Pero hindi kayo mag-aalala ng ganyan pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo sa malinaw, simpleng salita, tulad ng magkaibigan lang tayo na nag-uusap sa hapagkainan, kung ano ang 9,500 na ito, kung sino ang makakakuha, kung kailan darating, at kung paano ninyo masisiguro na hindi kayo mapalampas. Manatili kayo, dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buwan ngayong Marso. Una sa lahat, linawin natin kung saan nanggagaling ang 9,500 na ito, dahil maraming tao ang nagtatanong, SSS ba ito? GSIS? O ibang benepisyo? Ang katotohanan, mga kaibigan, ay pinagsama-sama ito mula sa ilang pinagkukunan. Una, ang regular na SSS pension para sa mga retirado ay may kasalukuyang minimum na 2,000 hanggang 4,000 bawat buwan, depende sa inyong bilang ng kontribusyon at average monthly salary credit o AMSC. Ngunit sa ilalim ng RA 111.99 o ang Social Security Act of 2018, ang mga pensyonado na may sapat na kontribusyon ay maaaring makatanggap ng hanggang 6,000 o higit pa bawat buwan. Ang 9,500 na binabanggit natin ngayon ay resulta ng 3 bagay na nagtatagpo ngayong Marso. Ang regular na monthly pension, ang Supplemental Cash Allowance o SCA na ipinatupad ng SSS para sa mga karapat-dapat na miyembro, at ang espesyal na one-time benefit adjustment na inilabas para sa mga miyembro na hindi pa nakatanggap ng kanilang pension increase mula noong 2023. Para sa mga GSCS pensyonado naman, lalo na ang mga dating government employee tulad ng guro, pulis at iba pang kawani ng gobyerno, ang inyong pensyon ay maaaring mas mataas pa, lalo na kung kayo ay matagal nang nagserbisyo. Ang GSIS Basic Monthly Pension ay kinakalkula batay sa years of service at revalued average monthly compensation. Para sa isang guro na nagserbisyo ng 30 taon, ang pensyon ay maaaring umabot ng 8,000 hanggang 12,000 bawat buwan. At ang adjustment ngayong Marso ay nagdadagdag ng karagdagang halaga. Kaya kung pinagsama ninyo ang lahat ng ito, ang inyong base pension, ang adjustment, at ang SCA, ang total na maaaring matanggap ng isang senior ngayong Marso ay maaaring umabot sa 9,500 o higit pa. At marami sa atin ang hindi alam na may ganitong halaga na naghihintay. Ngayon, ang pinakamahalagang tanong, kayo ba ay kabilang? Para sa SSS pensyonado, kailangan ninyong matugunan ang mga sumusunod. Kailangan kayong may edad na 60 pataas at tumatanggap na ng monthly pension. Kung kayo ay optional retiree o nagretiro sa edad na 60, kayo ay karapat-dapat. Kung kayo naman ay technical retiree na nagretiro sa edad na 55 dahil sa sakit or disability, kayo rin ay kasama. Ngunit narito ang isang bagay na hindi alam ng marami, may mga seniors na hindi pa nag-a-apply para sa kanilang pensyon kahit matagal na silang karapat-dapat. Maaaring dahil natatakot sila sa proseso o kaya ay hindi nila alam na pwede na pala silang mag-apply. Kung kayo ay 60 taong gulang o higit at nagbayad kayo ng kahit 120 na monthly contributions sa SSS sa buong buhay ninyo, maaari kayong mag-apply para sa inyong retirement pension ngayon din.
Para sa GSIS naman, ang mga karapat-dapat ay ang mga dating government employee na may hindi bababa sa 15 na taon ng serbisyo at may edad na 60 pataas. Narito ang karagdagang detalye kung nagretiro kayo sa ilalim ng old law o bago ang RA 8291, ang inyong computation ay naiiba e maaaring may additional amount na hindi pa ninyo natanggap. Sulit na puntahan ang pinakamalapit na GSIS branch at humingi ng Pensioners Statement of Account para malaman kung kumpleto ang inyong records. Ang isang grupo na madalas mapalampas ay ang mga senior na dependent sa namatay na miyembro, ang tinatawag na survivorship pension. Kung ang inyong asawa ay namatay at siya ay miyembro ng SSS o GSIS, maaari kayong tumatanggap ng survivorship benefit na katumbas ng 50% ng kanyang pensyon. Kung hindi kayo tumatanggap nito, tawagan ninyo ang SSS sa 1455 o ang GSIS sa 8847-4747. Alam ko, ito ang parte na pinaka-inaabangan ninyo. Kailan ba talaga darating ang 9,500? Para sa mga SSS pensyonado na ang pension ay deposito sa kanilang bank account, Union Bank, Land Bank, BDO o kahit saan pang accredited bank, ang Marso na disbursement ay karaniwang inilalabas sa loob ng unang 2 linggo ng buwan. Ang eksaktong petsa ay depende sa huling numero ng inyong SSS number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2, ang inyong pensyon ay karaniwang nililipat sa unang Lunes ng buwan. Kung nagtatapos sa 3 o 4, pangalawang Lunes, at iba pa. Para naman sa mga pensyonado na gumagamit ng UMID card bilang ATM, maaari kayong mag-withdraw sa kahit saan na banknet machine. Ang UMID card ay na-link na sa inyong pension account, kaya hindi na kayo kailangang pumunta sa SSS office para sa bawat release. Para sa GSIS, ang pensyon ay karaniwang nililipat sa inyong GSIS eCard Plus or sa inyong designated bank account sa katapusan o simula ng buwang kasunod. Kung hindi pa kayo may eCard, pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at i-update ang inyong bank details. Ito ay libre at magagawa sa loob ng 1 araw. Isang mahalagang babala. Kung hindi kayo makatanggap ng pensyon sa loob ng 3 araw, pagkatapos ng expected release date, huwag kayong magpanik agad. Minsan may delay dahil sa bank processing, pero kung higit sa 1 linggo na at wala pa rin, tawagan agad ang SSS or GSIS para ma-verify kung may problema sa inyong account. Ngayon, dito tayo papasok sa parte na talagang nagtataka ang maraming senior. Ang mga nakatagong benepisyo na maaaring hindi ninyo natatanggap ngayon. Una, ang 13th month pension. Oo, mga kaibigan, bilang isang SSS o GSIS pensyonado, may karapatan kayo sa isang karagdagang buwan ng pensyon bawat Disyembre. Ito ay automatiko para sa mga regular pensyonado, pero kung kayo ay bagong nag-retire ngayong taon, siguraduhing mag-follow up upang ma-confirm na kasama na kayo sa listahan. Pangalawa, ang pension loan. Maraming senior ang hindi alam na maaari silang umutang batay sa kanilang pensyon hanggang 200,000 para sa GSIS pensyonado na may mababang interest rate at maaaring ibabawas sa monthly pension. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga may biglaang gastos tulad ng ospital o pagkukumpuni ng bahay. Pangatlo, ang Medicare o PhilHealth integration. Bilang isang pensyonado, automatikong miyembro kayo ng PhilHealth at ang inyong premium ay direktang ibinabawas sa inyong pensyon. Pero ang tanong, alam ba ninyo kung gaano kalaki ang inyong PhilHealth coverage? Para sa isang hospitalization, ang PhilHealth ay maaaring sumaklob ng hanggang 30,000 o higit pa depende sa sakit. Siguraduhing updated ang inyong PhilHealth records para mapakinabangan ang bawat sentavo ng coverage na ito. Pang-apat, ang social pension para sa mga indigent seniors. Para sa mga seniors na hindi miyembro ng SSS o GSIS, may programa ang DSWD na tinatawag na Social Pension for Indigent Senior Citizens, isang 500 buwanang stipend. Hindi malaki pero nakakatulong. Ang pag-apply ay sa inyong lokal na OSCA or Office for Senior Citizens Affairs. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang parte na hindi masaya,
ang mga posibleng bawas sa inyong pensyon. Una, ang PhilHealth Premium Deduction. Simula 2023, ang PhilHealth Premium para sa mga pensyonado ay tumaas. Para sa mga may pensyon na 10,000 o higit pa, ang monthly premium ay maaaring umabot ng 400 hanggang 600 na direktang ibabawas sa inyong pensyon. Hindi ito dapat magulat sa inyo, ito ay para sa inyong sariling health coverage. Pero dapat ninyong malaman para hindi kayo mabigla sa mas maliit na halaga. Pangalawa, ang mga hindi bayad na loan deductions. Kung kayo ay may natitirang SSS o GSIS loan, maging ito ay salary loan, calamity loan o pension loan, ang natitirang balance ay ibabawas sa inyong pension. Suriin ang inyong account statement para malaman kung mayroon kayong ganitong bawas. Pangatlo, ang income tax. Narito ang magandang balita para sa karamihan. Ang SSS at GSIS pension ay hindi subject sa income tax sa Pilipinas ayon sa National Internal Revenue Code. Hindi kayo kailangang mag-file ng income tax return para sa inyong pension income lamang, pero kung kayo ay may ibang pinagkukunan ng kita tulad ng renta o negosyo, kailangan kayong kumonsulta sa isang accountant. Mga kaibigan, narito ang mga praktikal na tips mula sa aking puso patungo sa inyo. Una, i-update ang inyong bank account details sa SSS at GSIS ngayon din. Maraming seniors ang nahirapan sa pag-receive ng pension dahil lumipat sila ng bank pero hindi na-update ang kanilang records. Pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch at magdala ng valid ID at inyong passbook or account number. Libre ito at magagawa sa isang araw. Pangalawa, mag-enroll sa SSS My SSS Portal or ang GSIS e-Services Portal online. Dito ninyo makikita ang inyong contribution history, ang kasaysayan ng inyong pension releases, at kung may pending requests kayo. Hindi kayo kailangang pumunta sa opisina para sa karamihan ng transactions, magagawa na ito sa bahay, o humingi ng tulong sa inyong anak o apo para mag-set up ng account. Pangatlo, huwag bayaran ng sinumang nagpapakilalang agent na tutulong sa inyo na makuha ang inyong pensyon kapalit ng bayad. Ang SSS at GSIS ay libre ang lahat ng serbisyo. Kung may lumapit sa inyo na nangangako ng mas mabilis na proseso kapalit ng pera, ito ay scam. I-report agad sa SSS Fraud Hotline o sa inyong lokal na barangay. Pangapat, mag-apply para din sa inyong Senior Citizen ID sa OSCA kung wala pa kayo. Ang Senior Citizen ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount sa lahat ng gamot, pagkain sa restaurant, transportasyon at marami pang iba. Sa isang buwang gastos ng isang senior, ang 20% discount ay maaaring makatipid ng 500 hanggang 1,500. Iyan ay karagdagang pera na maaaring matulong sa inyong pang-araw-araw na buhay. Bago tayo magtapos, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nagpapaalaala sa akin kung bakit mahalaga ang lahat ng impormasyong ito. Si Lola Nena ay isang 68 taong gulang na dating guro mula Cebu. Siya ay miyembro ng GSIS sa loob ng 25 taon at nang magretiro siya noong 2019, nagsimula siyang makatanggap ng 7,200 bawat buwan. Hindi niya alam na may survivorship benefit pala ang kanyang namatay na asawa na rin ay government employee. Nang malaman niya ito sa tulong ng kanyang pamangkin, nag-apply siya at nakatanggap siya ng back pay na umabot ng halos 186,000 dollars, higit sa isang taon ng karagdagang benepisyo na hindi niya natatanggap. Ang kwento ni Lola Nena ay hindi bihira. Maraming seniors ang may mga benepisyo na hindi nila alam. Ang solusyon ay simple: magtanong, mag-verify at huwag mahiyang humingi ng tulong sa mga opisina o sa inyong mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, ang 9,500 na ito ay hindi lang isang numero. Para sa marami sa atin, ito ay isang buwan ng pagkain, gamot, kuryente at pag-aaruga ng ating mga sarili. Kaya mahalaga na malaman ninyo kung paano ito makukuha, kung kailan darating, at kung paano ninyo mapananatili ang bawat sentimo na nararapat sa inyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan,
kapatid, or kapitbahay na senior, maaaring mayroon silang benepisyo na hindi pa nila natatanggap. I-like rin ang video at isubscribe sa channel para lagi kayong updated sa pinakabagong impormasyon tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benepisyo para sa ating mga seniors. At bilang pangwakas, kayo ay nagtatrabaho ng matagal, nagsakripisyo ng malaki, at karapat-dapat sa bawat piso ng benepisyong ito. Huwag hayaang mapalampas ito. Alagaan ninyo ang inyong sarili at tandaan, hindi kayo nag-iisa. Hanggang sa muli, mga kababayan. Ingat kayo lagi.